Ito ang pinakabagong Honda ADB 160. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At ang kagandahan ng motor na to mga ka-LM, kitang-kita naman natin na mayroon po itong adjustable na windshield. Ang kagandahan po nito ay maaari po natin itong i-adjust depende po sa ating riding preparation. And then makikita naman natin dito na glossy type itong kanyang visor. And then nagkaroon po siya rito ng cutaway design, kaya talagang very attractive niyang pagmasdan. At dito naman po sa gitna may makikita po tayo dito na Honda in white color. So minimalist decal nandirito sa gitna. At agaw pansin talaga mga ka-LM itong kanyang daytime running light. Ayan oh, ang ganda ng pagkaka-design. Napaka-thick, napakakapal. And then dito naman po sa ibaba nandirito naman yung kanyang main light. So sharp po yung edges nitong kanyang headlight. So talagang very attractive. Mayroon naman po ritong nakatatak na ADB. At dito naman po sa taas mayroon po ritong HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. So ang kagandahan po ng motor na to, mayroon na po siyang traction control. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang traction control po ay nagbibigay po ng stability, higher stability para sa ating motorcycle pagdating sa mga cornering at madudulas na daanan. And then dito naman po sa ibaba makikita po natin itong kanyang front fender. Well, glossy black naman po yung pagkaka-finish nito, makapal. At the same time, napakaganda ng pagkaka-design. Naka-emboss tong part na to. And then, meron po ritong decal na ABS in white color. So, ang kagandahan naman po nitong ating Honda ADB is equipped na po siya ng anti-lock braking system. Ang kagandahan naman po nito, ito po ay nakakapagbigay ng smooth na braking power. Pagdating po sa mga sudden stop or sudden brake, nothing to worry about. Dahil nga po, ito po ang pinaka-safe na preno nowadays. At pagdating naman po dito sa kanyang braking system, makikita natin ito po ay equipped with flower rotor disc brake. Ayan oh, napakaganda nitong kanyang rotor disc brake mga ka-LM. At the same time, equipped naman po ito ng 2-pot caliper na Nissin. Black color naman yung kanilang nilagay rito. And then pagdating naman po rito sa kanyang mags, ang color po nito is para po siyang dark gold. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 110/80-14. At ang kagandahan ng motorsiklong ito mga ka-LM, napakaganda nitong kanyang semi-dual purpose pattern tires. Ayan no? So napapansin nyo naman mga ka-LM, ang motor kasi na ito is ideal for on and off-road condition. Kaya kung mapapansin nyo, napakaganda talaga nitong mga stock na gulong. And then pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So silver naman po, chrome color yung kanilang ginamit rito. And then mapunta naman po tayo dito sa gilid. So napakamaskulado po nitong kanyang pairings dito po sa side cover. And then dito po may makikita po tayo rito na 3D emblem na Honda, which is chrome color yan. Very attractive sa ating mga mata. Dito naman sa bandang itaas, dito natin makikita itong kanyang turn signals. Ayan oh. So anyway mga ka-LM, napakaganda rin ng position ng kanyang turn signals. And then pagdating pala sa kanyang lighting system, ito po ay equipped with LED. So LED na po lahat ng kanyang ilaw dito po sa harap hanggang dun sa likod. Ngayon naman ay mapunta tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan oh, napakaganda rin ng pagkaka-design nitong kanyang meter panel display. Well, bubuksan lang po natin kasi ito po ay naka-keyless. So ito po yung kanyang selector. So isi-select lang po natin siya sa on. Ayan, so nagbukas na po itong kanyang napakagandang meter panel display. So dito po makikita po natin ang kanyang speedometer, fuel gauge, clock at marami pang iba. At pagdating naman sa mga indicator, mayroon po tayo ditong high beam and low beam, yung kanyang traction control at yung kanyang ABS. So pag ganyan po na nakailaw, meaning to say is working po sila very well. And then pagdating naman po sa kanyang manubela, ayan, so naka-tapered handlebar to mga ka-LM. So parang dark gold color yung kulay. At the same time, napaka-flawless niya tignan at napakaganda, napakalinis kasi nga naked handlebar siya. And then dito naman makikita natin dito itong kanyang high beam and low beam. Nandito yung kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. At dito naman po ang kanyang rear brake. Dito naman po sa kabila, nandito naman po itong kanyang auto stop start system. So anyway, para sa mga hindi pa nakakaalam mga ka-LM, ito po ay isang napakagandang features pagdating po dito sa ating Honda ADB 160.
Kasi nga po ang auto stop start system ay nag-automatic po na namamatay ang engine ng ating Honda ADB. At the same time, kapag inyo pong inactivate ang inyong throttle ay agad pong magbubukas ang ating motorcycle. So ganoong paraan po ay nakakasave po tayo ng more fuel at the same time lesser emission. So yun po yung advantage nitong ating auto stop start system. And then mayroon din naman po tayo ditong hazard selector and then pong ating electric starter. At dito naman po ang ating front brake lever. At pagdating naman po rito sa kanyang side mirror mga ka-LM, makikita natin na parang camel type yung nilagay nila rito. So hindi mo na kailangan magpalit ng side mirror kasi sa stock pa lang napakaganda na. Ayan o, kung mapapansin nyo may mga edges dito. And then mapunta naman tayo dito sa kanyang glove box. So itong part na to mga ka-LM, itong naka-emboss na to, anyway, ito po yung kanyang glove box. So itutulak lang po natin yan, ipe-press lang po natin and then boom, ayan, nagbukas na po siya. So makikita naman natin dito, syempre ang kanyang glove box storage. So napakalaki mga ka-LM oh. Pwede po tayong mag-store dyan ng cellphone, especially syempre yung ating mga gloves. And then dito na lang din po natin makikita itong kanyang USB charging port. Ayan, so meron na po siyang built-in na USB charging port. At para naman po sa mga kababayan natin na mahilig mag-long rides, well, nothing to worry about kapag nalobat ang inyong mobile phone. Dahil pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mobile phone anytime you want. At dito naman po sa kabila mga ka-LM, makikita natin dito ang kanyang ignition. At ang kagandahan po niyan ay equipped na po ito ng keyless system. Kaya kung inyong mapapansin, nandirito po yung kanyang susi. So papindot-pindot ka na lang para ka na lang nagre-remote ng TV. So ganun lang po ka-easy and then less hassle free na po kapag ikaw po ay magbubukas ng inyong scooter. Dahil nga po, remote na lang po yung inyong ipipindot at mag-a-activate na po ito. And then dito naman po sa selector, makikita po natin dito yung kanyang fuel selector at yung seat opener. So included na po siya sa kanyang key ignition. And then dito naman po sa gitna, makikita po natin dito itong kanyang fuel cap. So since ito po ay keyless na, makikita po natin dito yung kanyang selector. So isi-select lang po natin dito, ilalagay lang po natin dito sa set and fuel. So anyway, ito po yung selector kung ano po yung gusto mong buksan. So titignan po natin ngayon, bubuksan po natin itong kanyang fuel cap. So ito po, press lang po natin itong fuel. Ayan. So nagbukas na po siya agad. So ganun lang po siya ka-easy, which is effortless na talaga kapag ikaw po ay magbubukas ng iyong fuel tank. At ang kagandahan nito mga ka-LM, kung halimbawa man na kayo ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang bumaba ng motorsiklo dahil very accessible po itong kanyang fuel cap. Dahil nandirito po sa gitna ang kanyang fuel tank. Anyway mga ka-LM, ito po ay mayroong 8.1 liters na fuel tank capacity. Kaya talagang malayong malayo na yung iyong mararating sa isang full tank. At pagdating naman po dito sa kanyang footrest, makikita natin mga ka-LM na napakahaba nitong kanyang footrest. At ang kagandahan niyan, mayroon din po siya ritong footrest extension. Ngayon ay susubukan nating sakyan para makita natin. Ayan, so yung sukat ng aking paa, which is fit na fit dito sa kanyang footrest mga ka-LM. The same time, kapag kayo po ay nangangalay dahil po sa layo ng biyahe, maaari po nating i-extend dito po sa kanyang extend footrest. Ayan o. At ngayon naman mga ka-LM ay susubukan nating sakyan ang Honda ADB 160 para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Ang ating Honda ADB 160 ay mayroon pong 780mm na seat height. Anyway mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". So makikita nyo naman, lapat po yung aking foot below the ground. So hindi po tayo nahihirapan dito. At least comfortable po ito sa mga 5'6" in height. Para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran, maaari po tayong mag-adjust ng ating rear or front suspension. At pagdating naman po dito sa kanyang side cover mga ka-LM, napakaganda niyang pagmasdan dahil nagkaroon po ito ng 3-tone color combination. So parang dark silver dito sa taas, white po rito banda, at the same time parang chrome color dito. So kung mapapansin nyo, talagang napakaganda ng kanyang effect. At dito naman natin makikita itong footrest para po sa ating back rider. So aluminum po yung ginamit nila rito, chrome color. So napakaganda oh. Talagang pinag-isipan nila yung design. At the same time dito po sa baba, nandirito naman po itong kanyang side stand engine cut-off switch. So ang kagandahan po nito mga ka-LM, kapag naka-engage po itong kanyang side stand ay hindi po mag-a-activate ang ating scooter. So ang kagandahan po niyan, maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng side stand kapag naka-engage. At dito rin po natin makikita ito pong kanyang center stand. At pagdating naman sa engine mga ka-LM, nagkaroon to ng 2-tone color combination. So may naka-engrave dito na Honda in black color dito po sa kanyang side cover ng engine. And then along with silver color, oh, very attractive. At ito naman po yung kanyang air filter. So black color naman po ito na matte.
At nakalagay naman po rito is ASP Plus, or meaning to say ito po yung Enhanced Smart Power Plus. So pag sinabi po natin na ASP Plus, automatic naka 4 bulbs po yan. And then dito naman po sa ibaba may makikita tayo dito na 164 bulb. Ayan. And then dito naman po sa kanyang side cover, makikita natin dito sa white background na to is nakalagay po rito is ADB 160, which is 3D emblem po yan na parang gold color. Ayan, oh, talagang very attractive sa ating mga mata. At pagdating naman po dito sa kanyang grab bar, napakaganda rin ang pagkakadesign nito, sturdy feels. And then matte black naman po yung kanyang kulay. At pagdating naman po rito sa likod, napakaganda nitong kanyang tail light, oh. Kitang-kita natin mga ka-LM na mayroon po itong X design, kaya talagang very attractive. On top of that, may nakalagay po rito na Honda in white color. Well, balik tayo dito sa baba. Napakaganda ng design nitong kanyang rear fender. And then dito natin makikita itong kanyang turn signals. Ayan, no, naka-LED type na yan mga ka-LM. And then dito po sa gitna, mayroon po itong reflectors. And then meron na din po itong plate light. At ito naman po ang ating plate holder na pwede po nating paglagyan ng ating plate syempre. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ayan, oh, napakaganda mga ka-LM. Dahil ito nga po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. At the same time, Showa brand yan mga ka-LM, bigatin. And then very attractive talaga sa ating mga mata kasi kung mapapansin nyo, itong kanyang tank or itong baso is gold color. And then ang ganda ng color combination kasi silver dito sa top. At the same time yung kanyang coil spring is matte black color. And then mapunta naman tayo dito sa kabila. Pagdating naman sa kanyang braking system, makikita natin na ito ay equipped with flower rotor disc brake. Oh, napakaganda mga ka-LM. At the same time along with single pot caliper, matte black color naman yung kanilang ginamit. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 130/70-13. At very attractive din talaga, very agaw pansin talaga itong kanyang muffler mga ka-LM. Oh. Talagang napakaganda ng pagkakadesign. Para po itong cannonball ni Laila. Ito po yung nagsisilbing hawakan. Anyway, nagkaroon po dito ng dual tone color combination. Yung kanyang tip matte black. Ito pong kanyang cover is matte black din. And then itong part na to is alloy, which is ito naman po is chrome color. So ang ganda ng pagka-color combination nitong dalawa. And then dito naman po natin makikita itong kanyang radiator cover. So matte black color po ito. And then nasa ilalim naman po niyan yung kanyang radiator. So meaning to say mga ka-LM, ito pong ating Honda ADB 160 ay equipped with liquid cooling system. So napakaganda niyan dahil nga po pwede po siyang magbabaran sa gitna ng biyahe, maghapon magdamag. Ang liquid cooling system ay more reliable pagdating po sa mga mahahabang biyahe. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. Ayan, oh. Very attractive itong kanyang upuan mga ka-LM. At the same time, nagkaroon po siya ng premium looks or premium feels. Dahil kung mapapansin nyo mga ka-LM, napakaganda nitong kanyang pagkakatahe. At the same time, leather type po yung ginamit nila rito. And then, napakaganda rin hanggang dito po sa itaas. And then nagkaroon po siya ng design dito na parang bilog. At the same time nagkaroon po ng partition dito. So dito po yung upuan ng ating rider at dito naman po yung ating back rider. Ngayon naman mga ka-LM ay titignan natin ang kanyang underseat compartment kung gaano nga ba ito kaluwang. Well, since ito po ay keyless, so syempre isi-select po natin dyan kung ano po yung gusto nating gamitin. So sinelect po natin dito sa kanyang seat and fuel. So ipipress lang po natin itong seat. Ayan, so narinig nyo naman na nag-click. Meaning to say ay bukas na po itong kanyang underseat compartment. Ayan, so napakaluwang mga ka-LM, oh. Kitang-kita nyo naman, napakahaba, napakalapad at napakalalim. So enough na po ito, marami na po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. At para naman po sa mga kababayan natin na interested dito sa motor na ating ni-review for today, ay maaari nyo po silang bisitahin at puntahan dito po sa Honda Wing Timpra-Gilig San Fabian Pangasinan branch. At ito naman po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para sa lahat ng inyong mga inquiries. Para malaman nyo po ang cash price at installment basis ng motor na ito.